Thursday. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasakit para sa maraming taga-Albay hanggang ngayon ang ibinugang abo ng Bulkang Mayon na nag-alboroto nitong Sabado. Hanggang 2 pulgada ang kapal ng abong bumagsak, partikular po sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Libo-libo ang apektado gaya ng mga magsasakang nasayang ang mga pananim na malapit na sanang anihin, pati mga alaga nilang hayop na matay. Ang sitwasyon, tinutukan live ni Bea Pinlac. Bea. Mel, Emil, Vicky, lubhang napinsala ang sektor ng agrikultura sa mga bayang apektado ng ashfall noong Sabado dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Grabe. Wow. Halos sakupin ng malahalimaw na ulap ng abo ang bahaging ito ng Kamalig Albay nitong Sabado. Ang pangambang idinulot niyan sa mga residente, hindi lang para sa kanilang mga buhay. Sa paanan ng Bulkang Mayon, ganito ang sitwasyon batay sa ilang video na aking nakuha sa mga magsasaka ng Barangay Anuling. Ang mga pananim na halos diligan ng dugot pawis at malapit na sanang anihin, naging abo sa isang iglap lang. Amo diyang grabe. Nagkaparantay. Naikura na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe. Namatay din ang ilang alagang hayop nila na naiwan sa bukid habang bumuga ng abo ang bulkan. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos yung, siyempre may mga nag-aaral kaming anak na mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang dyan lang kumukuha ng kabuhayan. Hindi pa raw nila lubos maisip kung paano muling makakabangon ngayong hindi man lang nila malapitan na ang taniman nila. Siyempre, parang wala nang pag-asa. Mahirap nang makabalik. Parang delikado na pati buhay ng mga dyan. Takot na ang nararamdaman namin kasi tingnan mo, sobrang lapit na ng taniman namin dyan. Kasi saan kami magsisimula? Ayun ang problema namin. Nasa permanent danger zone ito kaya bawal talagang pasukin. Pero nakasanayan na anilang taniman kung hindi nag-aalboroto ang bulkan. Hindi naman namin naisip na nasa peligro kami. Kasi ang yun nga ang sinasabing, hindi naman araw-araw na ganyan ang... Isa ang Kamalig sa mga bayang karaniwang nakararanas ng heavy o matinding ash fallout dahil sa Mayon. Damay din dyan ang bayan ng Ginubatan, kung saan inabutan ko ang ilang residenteng aligaga sa paglilinis ng abo. Nangangamba sila para sa kanilang kalusugan. May sakit nga ako. Nahirapan ako para kuha ng tubig. Lagi naman ganito, siyempre, nakasanayan na namin. Pero ngayon, nahirap na ako kasi matanda na ako. Nahirapan na ako. Hindi gaya noon, malakas pa ako. Siyempre, takot naman kami. Mga bata, sakit naman. Yung mga pananim namin, sirang-sira. Puspusan na ang paglilinis ng mga otoridad at mga residente sa nagkalat na abo. Pinag-aaralan din kung kailangan ng itaas ang alert level ng Mayon o dapat bang palawigin ang danger zone ng bulkan. Vicky, naalam pa natin yung halaga ng pinsala dulot ng ashfall, partikular sa sektor ng agrikultura. Ongoing pa kasi yung assessment sa mga apektadong bayan gaya ng Kamalig at Ginubatan. Samantala may pasok na po bukas sa private at public school sa Ginubatan. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Bistado ang lagusang hinukay ng binansagang termite gang para sa tangkang panloloob sa dalawang magkatabing sanglaan sa Quezon City. Ang isa sa mga target na kawan, halos mabutas na ang sahig malapit sa Kahadeyero. Nakatutok si June Veneracion. Madilim, masikip at mabaho ang imbornal na pinasok ng mga pulis sa ilalim ng isang kalsada sa Novaliches, Quezon City. Itong nakikita nyo dito, itong nasa taos natin, ito yung kalsada.
Mahaba ang nadiskubring hukay. Simula dito, 6 meters na sir. Simula dito sa sir, kanal, naka 6 meters na siya. Tapos kakakanan na sir. Akit konti. Tapos, ayun na. Ayon sa Novaliches Police, ginawa ito para sa planong panluloob sa dalawang pawn shop. Ayun na. Sobrang sikip, tapos isang tao lang. Tapos meron sila ditong ginagawang pahingahan. Ayun o. Diyan sila, umupo sila dyan. Meron din daw malaki dyan sa loob sir. Malaking hukay dyan sa loob sir. Makaupo kay. Ang mismong station commander ng Novaliches Police ang nag-inspeksyon sa mga hukay na ang tinutumbok sa itaas ay ang magkatabing pawn shop. Diretso na to. Opo, sir. Tapos kakakanan na sir. Akit konti. Tapos, ayun na. Pag-akit dito, ayun na. Yun na yung ano sir, yun na yung pawn shop, yung sa bolt. Walang inubutang tao roon. Pero may mga nakuhang gamit gaya ng hydraulic jack, crowbar at portable grinder. Kung titingnan natin, medyo marami or malawak na yung nagawa nila. So definitely, medyo matagal na yun nilang ginawa. Kailangan maisara yun. Halos mabutas na ang bahagi ng sahig ng isa sa mga target na pawn shop na mahigit isang talampakan lang ang layo mula sa vault. Muntik na ring mabutas ang labas ng pawn shop. April 22 ng hating gabi, napansin ng isang gwardiya ng pawn shop ang kakaibaan niyang ingay sa ilalim. Kaya nag-report siya sa mga otoridad. Nahukay pero hanggang dyan pa lang naman, kumbaga hindi pa talaga nagbukas. Wala, kumbaga naagapan din naman kasi yung mga guard naman namin, alert naman sila. Termite gang ang karaniwang tawag ng mga pulis sa mga magnanakaw na ang modus ay maghukay sa ilalim ng lupa para mapasok ang kanilang gustong looban. Ito yung bahagi ng kritik na sinasabing dinaanan ng mga hininalang miyembro ng termite gang na nagtangka umanong manloob. Kapag ito'y binaybay, ang tutumbukin nito mga 100 meters ang layo, yung ilalim ng mga magkakatabing pawn shop dito sa Novaliches, Quezon City. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa tangkang panluloob. Nangangalap pa po tayo ng mga evidence or CCTV na maaaring makapagturo kung sino-sino yung mga pumasok dun sa area na yun. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Naghigpit pa sa pagbabantay ang pulisya at ilang taga-barangay sa Las Piñas kasunod ng nahuli kam na panggugulo ng mga menor de edad sa isang jeepney. Nakatutok si Joseph Morong. Yung mga pasahero pa, may ice pick pa yung isa oh. Nasaan ba yung mga pulis? 2 araw matapos magsisampa ang mga menor de edad na yan sa isang jeepney sa Barangay Almansa 1 sa Las Piñas. 7 sa kanila ang dinala ng mga pulis sa Las Piñas City Social Welfare and Development. Maayos naman ang lagay nila ayon sa mga bantay ng pasilidad. Inaasa ang bibisita ang mga magulang ng mga bata para makaharap ang mga social worker. We responded. The PNP responded to that. Nilinaw din ng pulisya na walang nakawan na nangyari sa insidente. It is not a case of robbery. It is a case of refusal of the driver to accommodate yung mga kabataan who is apparently unruly. Gayunman, di pa tiyak ng mga otoridad kung ano ba ang naging motibo ng mga menor de edad para manggulo. Dahil sa nangyari, pinaigting naman ng Barangay Almansa 1 ang pagronda sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Sinisigurado po namin na lagi pong wala na po mga kabataan po talaga na naglalagay po dito tuwing madaling araw. Siniguro rin ng pulisya maigting na pagbabantay hindi lamang doon. Nandyan yung pulis natin sa kalsada. Makikita natin yung mga pulis and the public, sila na mismo ang lumalapit sa pulis such that yung kanilang reklamo ay ating naasikaso. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Inaprubahan ng House Committee on Justice ang report nito kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posible itong pagbotohan sa plenaryo sa Lunes, May 11. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Declares the motion unanimously approved. Lahat ng 55 miyembro ng House Committee on Justice na physically present, pumabor na aprubahan ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment. Magugunitang unanimous din ang boto ng komite sa probable cause para i-impeach ang bise dahil sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Malayo pa
pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Bago maaprobahan, may ilang kongresistang nagpanukala ng amendment sa committee report at sa resolusyon. Pinasaad ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Laila De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. May I propose to add a subheading C, letter C, failed to divest all her business interests based on the records of the Securities and Exchange Commission, or SEC, during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Si House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino naman, pinalagay na si VP Duterte ang nag-utos na ipalabas ang confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent para malinaw po kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Inaprobahan ng komite ang parehong amendment. Ayon kay De Lima, 4 na articles of impeachment ang inaprobahan ng komite ngayong araw. Ang mga ito ay ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Kasama sa mga ebidensyang nakita ng komite sa clarificatory hearings nito, ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise. Ang certification ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mga umunoy tumanggap ng confidential funds gaya ni Mary Grace Piatos. Ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit sa 73 million at 375 million pesos na confidential funds. Ang ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong mga transaksyong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Ang salin ng bise, ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV, at ang video mula sa livestream ng bise kung saan sinabi niyang may kinontrata siyang papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Bago maiakyat ang articles of impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo. Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice, posibleng maisama ito sa order of business para sa sesyon bukas at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang articles of impeachment. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kumpiyansa si Senador Erwin Tulfo na hindi magpapalit ng liderato ang Senado sa gitna ng posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senador Robin Padilla naman, tututulan ng pagtipon ng Senado bilang impeachment court. Nakatutok si Mal Gonzalez. Sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tututulan agad ni Senador Robin Padilla ang pag-convene ng Senate Impeachment Court.
Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Dati nang sinabi ni Padilla na sakaling magkaroon ng impeachment trial, gusto niyang makasara Duterte ang nakaupong Senate President. Pero hindi aniya ibig sabihin nito ay magsusulong siya ng kudeta. Hindi naman yun pagiging senador, political yun. Siyempre, wala tayo wala kami. So walang... Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. Ano gagawin namin? Hindi man ako sumasali sa bata-bata ko pa. Bago lang ako dito sa Senado. Kanina nagkaroon ng caucus ang Senate minority. Pero ayon kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano, hindi na pag-usapan ng impeachment dahil kulang ang mga miyembrong dumalo. Pero sabi ng minority senators, sakaling dumating ang articles of impeachment sa Senado, we'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong constitution, anong batas, susundin natin. I have said it time and again na ayoko ng impeachment. But since mukhang aakyat siya. So wala tayo. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparanungan. Dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Hinihinga namin ng pahayag ang liderato ng Senado kaugnay sa alegasyon. Kaugnay naman ang pag-convene sa impeachment court, nanindigan si Senate President Tito Soto na gagawin yan oras na i-transmit sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment. We have been doing our best to be ready. The Senate will do its job. Handa rin daw sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador. Sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. As Senate. Oh. Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Naunang sinabi ni dating Senate President Coco Pimentel na kudeta ang posibleng paraan kung gustong harangin ng ilang senador ang impeachment ng bise. Pero sabi ni Tulfo, solid ang suporta ng mayorya kay Soto. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin dapat yung interest ng tao. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang ilang bahagi ng Visayas at Bicol Region ngayong hapon. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tila normal na hapon lang sa bahay na ito sa bayan ng Santa Rita sa Samar nang biglang yumanig ang paligid. Dali-daling tumakbo palabas ang mga nakatira. Ayon sa PHIVOLCS, 2:09 ng hapon nang yumanig ang magnitude 6 na lindol. Naitala ang epicenter nito sa San Julian, Eastern Samar. Ramdam ang epekto niyan sa bayan ng Dolores, kung saan mistulang dinuduyan ang mga computer sa lakas ng lindol. Nasira at nabali naman ang ilang bahagi ng imahen ng matumba ang krus ng San Pedro Calungsod Parish Church. Nabalot din ng takot ang mga estudyanteng ito na nasa ika-5 palapag ng isang paaralan sa Tacloban. Ang ilan, pinakalma ang mga kamag-aral. Kwento na uploader, ligtas ang mga estudyante at staff na marahang bumaba at lumabas mula sa gusali. Ito po yung sitwasyon namin dahil sa lindol. Nagkalat ng mga paninda sa sahig naman ang resulta ng pagyanig sa tindahang ito sa bayan ng Taft. Napadak cover at hold naman ang mga empleyado ng DepEd sa Albuera, Leyte. Sa bayan ng San Julian, nagkaroon ng crack ang ilang gusali.
Ganyan din ang nangyari sa ilang kalsada sa Catbalogan City. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nire-review ngayon ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang patuloy na pagkakadetine ni Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nagpapasumite ito sa prosekusyon, depensa at kinatawan ng mga biktima ng kanilang mga obserbasyon. Sabi ng Trial Chamber 3, mahalagang mabigyan sila ng pagkakataon na makapagsumite ng anumang obserbasyon kaugnay ng pananatili sa detention o pagpapalaya sa dating Pangulo, kabilang kung may mga nagbago sa sitwasyon. Alinsunod daw ito sa statutory framework ng Korte na kailangan i-review ang pagkakadetine ng isang akusado kada 120 days. Binigyan sila ng hanggang ngayong Biyernes, May 8, para magsumite ng obserbasyon. Itinakda ang status conference ng Trial Chamber 3 sa May 27, kaugnay sa Crimes Against Humanity charges laban kay Duterte. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio na sila ang nagtatalo sa isang kumakalat na audio na nangyari umano noong 2020. Matagal na umano silang nagkaayos at posibleng sinadya itong ikalat. Kaugnay ng reklamong impeachment laban sa vice. Nakatutok si Oscar Oida. It happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Inamin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na boses nga niya yung kumakalat na audio recording sa social media kung saan galit na galit siya sa kausap na lalaki sa telepono. Ayon kay Matibag, December 2020 pa ito nangyari dahil sa post ni Mel Sabio na nooy nasa kalabang partido. Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganon. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. Ayon kay Matibag, nagkapatawaran na raw sila ni Sabio. After few weeks, we patch up. In fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. Kinumpirma naman ni Sabio ang pagbabati nila nang humarap din siya sa parehong press conference. Inireklamo niya rin sa NBI ang mga nagpapakalat ng kanilang phone conversation, bagaman di niya pinangalanan. Medyo affected na rin yung aking family. So, mas minabuti ko kung mag-file na ng kaso. Nilagay ko muna doon yung unknown. Pero doon sa aking salaysay kung sino yung unang nakita ko nag-post at kung saan po naka-publish yung audio, video. Medyo maingay yung pangalan ni Director Melvin Matibag. Siguro ginagamit na hindi talaga ito ng para sirain din siya. Alegasyon ni Matibag, sadya at coordinated ang paglabas ng recording. Pansinin nyo, grupo yan, post sila sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. Nang tanungin kung anong posibleng motibo. Alam naman natin siguro, you and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Noong nangyari to 2020, I was serving under the administration of former President Duterte. So, your guess will be as good as my guess kung bakit lumalabas to. Just to let you know, wala naman akong bagong sinabi dun sa Committee on Justice. Kung ano yung dinatnan ko rito, kung ano yung affidavit of investigation, yun lang naman sinabi ko Para po dun sa mga nabubulagan na akala ako ang nag-file ng kaso sa DOJ. Hindi pa po ako direktor noon. Panahon po ni Director Santiago nung pinail yung kaso. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Update muli tayo sa Bulkang Mayon na matyagang sinuyod ng ilan ang mga pananim na maari pang hugasan at ibenta. Sa gitna ng hinaharap nilang pagsubok, pinatutukan ng Pangulo ang kalusugan ng mga residente. At nakatutok si Ian Cruz. Pagapang kung ilarawan ng ilan, ang abong ibinuga ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Inabutan ng ilang jogger sa Kamalig Bypass Road sa Albay. Yun nga, sabi namin na simpleng jog lang, tapos parang run for your life na talaga yung nangyari. Para tayo hinahabol! At napaharurot ang isang rider. Hello? Ang bilis ng gapang, guys. Zero visibility po ang daanan.
halos zero visibility sa ilang kalsada. At napinsala ang mga tanim. Hanggang kanina, pilit pang nagsasalba ng mga tanim ang ilang magsasaka sa pag-asang maibebenta ang mga ito. So, Manoy, grabe po yung perwisyo ng abo dito sa mga pananim ninyo. Ay, grabe po. Sobra. Pero, importante, ligtas kami kahit na umulan ng abo. Kailangan namin ulan para maugasan to. Pero mahirap siguro eh. Sigurado, lugi na kami dito. Balot pa rin ng ashfall ang ilang bahagi ng Albay. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga residente sa Department of Health, kaya sa Department of Social Welfare and Development at sa provincial government. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. And the first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Ayon sa DSWD, halos 200,000 tao ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas na. Meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Bukod sa face masks, malinis sa tubig talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga residente. Tiis muna sila sa pila para makakuha ng supply mula sa hydrant. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganun din yung mga karating ng mga probinsya. Nagpadala na rin po. Pinapunta din ng Pangulo sa Albay si Public Works Secretary Vince Dizon para tiyaking bukas lahat ng kalsada roon. And now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. Binanggit ng Pangulo ang mga bilin habang nasa General Trias sa Cavite, kung saan binuksan ang Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ang biyahe papunta sa General Trias mula Binyan City, Laguna. Paikliin ang CALAX mula 1 oras sa 26 na minuto na lang. Sa mismong bagong bukas sa segment naman na 1 buwang libre ang toll, 5 minuto na lang ang biyahe mula sa dating kalahating oras. Namahagi rin ng Pangulo ng tig 200,000 pisong tulong sa 33 barangay, scholarship at bigas. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mayroong 2 namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagmomonitor na Pag-asa, may katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area na namataan mahigit 2,000 kilometro silangan ng Northern Mindanao. Ang isa pang LPA na mas malapit naman sa kalupaan, hindi nakikita na maging bagyo. Wala pang epekto sa lagay ng panahon ng 2 LPA pero patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, easterlies o mainit na hangin pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang magdulot ng maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng ulan sa Palawan habang maaliwalas naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa. Pero pagsapit ng hapon, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Barm at Soxargen sa Mindanao. Asahan din ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Eastern Luzon at Visayas. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng malakas na ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Happy Monday, chikahan mga kapuso! No longer on screen. Dahil personal lang nakabonding ni Ashley Sarmiento ang kanyang mga taga-suporta. And aside from meeting the fans, may meet the family ring nangyari nang magbakasyon sila ng manliligaw at kapwa ex-housemate na si Ray Victoria sa South Korea. Makichika kay Athena Imperial. Ang fans na nakaka-interact lang dati online, in person nang nakabonding ng Sparkle artist at PBB Celebrity Collab Edition 2.0 alumna na si Ashley Sarmiento. Memorable para kay Ashley ang solo meet and greet with her supporters this weekend dahil first time nilang magkasama-sama sa 14 years niyang nasa showbiz. More than anything, sobrang na-appreciate ko po yung effort po and time po nila para po makapunta po ngayon sa fan meet.
Thankful din si Ashley sa fans na naniniwala sa kanyang talents at bumoto para makamit niya ang kanyang recent award as Best Supporting Actress para sa pagganap niya sa GMA drama series na Akusada. Yung Akusada po talaga, and as Amber Santos, pinaghirapan ko po talaga yung role po na yun while filming. So nakakatuwa po na na-recognize po ako ng VP Choice Awards. Bago maging busy sa upcoming projects, naisingit na ni Ashley ang magbakasyon. I was with my family po and Rave and his family po. Kasama rin niya ang co-housemate na si Rave sa South Korea last month. At nakilala niya roon ang mommy at mga kapatid ng model actor. Inamin na dati ng dalawa na nasa courtship stage sila. Bukod sa project with PBB housemates, Ashley shared na may aabangan ang Ash Rave fans. Actually, meron din pong paparating with Rave naman po. Pero abangan na lang din po natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mayo na mga kapuso, kaya kulayan na ang drawing ng mga outing. Baka next destination nyo na mga pinasyalan ng Sparkle Stars sa ating special series. First up, ang Queen City of the South, kung saan ipapakita ni AZ Martinez ang mga isla, water sports at kabuhayan ng mga kapwa niya Cebuana o Cebuano. Tara na't mag-sparkle under the sun. Hi mga kapuso! AZ Martinez here, your Miss Sunuring daughter ng Cebu. At maayong pagabot din sa Cebu! I think yung maganda sa Cebu is you get both worlds. You have the beach, you have the mountain. 30 minutes, nasa dagat ka na. I think that's one of the things that I would say na bakit sobrang ganda yung Cebu. Aside from the food, of course. We moved to Cebu when I was still a baby. Because of the people here, like my friends, yung team ko when I started joining pageants, Cebu has a really special place in my heart. Dahil ramdam natin ang tag-init, cool off muna tayo. Dahil dadalhin ko kayo sa isang quick summer getaway na very accessible sa Cebu City. At nandito tayo sa Marigondon Port here sa Lapu-Lapu City. So ito na nga, ito yung bangka na sasakyan natin papunta sa first island and it's gonna take us 30 to 45 minutes to get there. Welcome to Nalusuan Island! Itong Nalusuan Island ay isa sa mga popular stops for island hopping dito sa Mactan, Cebu. Isa siyang maliit na island na sakop ng bayan ng Cordova. Develop na yung island na to kaya very comfortable yung inyong beach trip dahil may mga cottages, may mabibilhan ng pagkain at 300 pesos lang ang entrance fee for the day trip. Para naman sa mga naghahanap ng adrenaline rush, meron tayong available water sports dito sa Nalusuan Island. Ako naman, yung favorite pick ko is jet ski. Kailangan nasahan siya kasi kung matapon ako sa beach, sa sobrang bilis ko, at ito matatanggal, automatic stop na yung jet ski. Go guys! Itong Nalusuan Island po, protected marine sanctuary po siya. Meron po tayong about more than 10 diving spot. Meron po tayong protected white clams sa may docking area. Meron po tayong best snorkeling area doon, which is you can do fish feeding. Hey guys! So ito, hawak ko yung fish food. We're gonna feed some fishes! Wait! Medyo kinabahan na ako sa fish feeding. I don't like not knowing what's under me. Kasi lumalapit sila talaga. Ah! Nandito sila! Guys, ito sila.
Honestly, sobrang na-enjoy ko yung fish feeding. I really didn't expect to enjoy it, but I really did. Na-enjoy ko din yung pagsigaw. I think they're kind of kind, guys. Hindi sila nakagat. Joke lang. Bakit? Kasi gusto mo lagi nang biglaan. Siyempre para matuloy. Next island na tayo! Gets ko, kasi minsan kailangan din naman pumetics. Malibang, umabot kung saan. It will only take 10 minutes lang to get from Nalusuan to here in Kauhagan Island. So grabe guys, for 75 pesos only, you get to enjoy fine white sand at meron pang sandbar. Pero dito sa Kauhagan Island, they have a lot of seafood options na pwede mo lang i-request at ipaluto sa kanila. So tara, mangaon na ta! Oh my God, look at that! Oh wow! Ang fresh! Kaya ko. Laban ko to. Sa beach namin, ang income dito, para sa mga tao talaga dito. May programa kami, medication, education, at iba pa. Marami. Hi, Nay! Hello. Kanindot ba ang imong gihimuwi? They make souvenirs. They do quilting. So decided ako na ito yung kinuha ko. I'm a dog lover. Everyone knows that. And I love that it's green. Kasi I won PBB wearing green. Fish kasi reminded me of my fish feeding kanina. So medyo may memories na ako from island hopping. Sa Kauhagan Island, sobrang na-enjoy ko yung mga tao. Inaalagaan talaga nila yung island nila dito. And sobrang welcoming din nila sa tourists. Ang ganda dito, parang nakakalimutan mo yung ingay sa Manila. At ayun na nga mga kapuso, sana nag-enjoy kayo sa ating quick summer getaway dito sa Cebu! Para sa 24 oras, this is AC Martinez reminding you to sparkle under the sun! Inalmahan ng kampo ni Second Gentleman Manasseh Carpio ang presentasyon sa House Committee on Justice kaugnay ng perang pumasok sa mga bank account ng asawa ng Vice-Presidente. Ang dapat ay 2 million pesos lamang naging 2 billion pesos daw dahil sa isang systems glitch sa bangko. Kahit ang sinasabing mahigit 6 billion pesos sa bank accounts niya, isa raw kasinungalingan. Nakatutok si Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh.
Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Atty. Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hininga namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Tere Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Kilala bilang agricultural municipality ang Victoria, Laguna dahil pangunahing kinabubuhay ng mga residente ang pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop gaya ng mga itik. Yun nga lang, apektado ang kanilang hanap buhay ng mahal na petrolyo. Sila ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Duck Racing Center of the Philippines, ang Victoria, Laguna. Sa dami ng itikan dito. Kaya si Tony, ito na rin ang pinasok na negosyo. Tila nangingitlog raw ang kanyang kita. Sa tulong ng pag-iitik, nakapagpundar siya ng lupa. Pero pagpasok ng tag-init, nababawasan ang pangingitlog ng mga itik. Ibig sabihin, bumaba na rin ang kanyang kita. Dagdag pa sa gastusin ang pagpapainom niya ng tubig gamit ang water pump dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Lahat po tumaas, yung feeds, and then yung diesel. Siyempre, nadoble yung aking gastos. Nai-stress din ang mga itik pag sobrang init. Si Aloha naman, tigil daw muna sa pagtitinda ng itlog na maalat sa baklaran. Mula kasi sa arawang kitang mahigit 1,000 piso. 200 piso na lang ito nitong Abril. Matumal kasi ang bentahan. Ang hirap ibiyahe dahil talo sa tracking. Tapos wala nang bumili sa dami ng taong walang pera. Si Ariel gumagamit ng incubator para sa itlog ng balot. Kaya umaaray din siya sa pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya 2 beses sa 1 linggo na lang siya mag-deliver ng balot na dati 4 na beses. Kasi sa tumaas yung diesel, kinompress namin into 2 routes na lang. So yung iba hindi nakasabay sa timing, yung mga tindahan. Bilang suporta sa mga kapuso nating mangingisda, magsasaka, nag-aalaga ng baboy at mag-iitik, hinatiran sila ng GMA Kapuso Foundation ng food packs. Ito po ay isang simbolo po ng pagkakaisa at bayanihan tulad po ng ginagawa ninyo. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lourier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards at Palawan Pay. Mga kapuso, nakatakda pong magtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Albay bukas. Tayo maghahatid ng tulong sa mga kababayan nating apektado ng ashfall, bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At dahil hindi pa ligtas bumiyahe sa Himpapawid, babiyahin natin ang sako-sakong relief goods at face mask sa kayang ating Kapuso truck. Tinaguri ang super app pero pansamantalang naantala ang ilang serbisyo ng eGovPH.
kung saan pwedeng magkasa ng ilang transaksyon sa gobyerno. Ang tila kryptonite o kahinaan, kawalan ng pambayad para sa dagdag kapasidad, lalo't dumarami ang gumagamit nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inilunsad noong 2023 ang tinaguriang super app ng gobyerno na eGovPH para mas madalian nilang ma-access ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng ahensya ng gobyerno. Si Ann ginagamit din ito para ma-access ang digital government IDs at magbayad ng government services. Super convenient siya, kagaya ko po na working, siyempre yung time ko is limited lang, di ka naman makakapag-live agad-agad. Tapos po, yun po, ma-access mo siya kasi lahat yung mga IDs. Pero noong Abril, may mga pagkakataong pansamantalang naantala ang ilang serbisyo sa app sa loob ng 2 araw. Natalakay ito sa pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee sa Senado noong April 29. Sabi ng DICT, kasunod ng rollout ng ilang features sa app, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Kabilang dito ang verification ng mga tatanggap ng ayuda ng gobyerno sa gitna ng mataas pa ring presyo ng produktong petrolyo. Nakahalo po yung Digital National ID E-Verify platform engine namin sa 28 na platform na inaalagaan po ng DICT. Naka-host po yan sa iisang cloud services. So, na no choice po kami, Mr. Chair, sad to say, we disabled po 12 government systems po because... No, is it because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. I mean, that's insane to me na magsasara yung eGov because wala tayong pambayad. May pera, obviously may pera naman, no? Si Yusek si Ma'am ng DBM nandito. Paliwanag ng advocacy group na Digital Pinoys, ang cloud service ay isang infrastruktura kung saan iniimbak ang mga datos at binabayaran nito kapalit ng serbisyo. Kaya kumukuha ng ganyan yung mga gobyerno. Yung gobyerno natin ay para ma-minimize din yung cost when in terms of building yung physical infrastructure ng mga data banks. Subscription yung yung mode nito, no. So talagang like any other subscription service, kapag hindi ka nakapagbayad, maantala talaga yung pagpo-provide ng service sa'yo, no. Sabi ng DICT, nasa 3,000 server ang sinusuportahan ng kanilang infrastructure at 95% nito ay nag-host din ng sistema ng ibang ahensya. Makatutulong nila kung ide-decentralize o paghihiwalayin ang mga subscription ng mga ahensya ng pamahalaan para sa serbisyo. Sabi ng DICT, may hiniling din silang budget mula sa DBM. Currently have a pending request po with the Department of Budget and Management. Dalawang request po yun, isang 500 at isang 700 million. Sa panahon ngayon na parami ang gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang mga proseso, nauunawaan raw ng DICT ang abalang dulot sa mga users ng pansamantalang pagkaantala ng serbisyo ng eGovPH app. Yung ating mga kababayan, they're slowly building yung trust nila doon sa digital governance. This is not just a mere technical problem, but it could also cost the government yung pagtitiwala ng taong bayan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sanib-puwersang nagsanay ang Pilipinas, Amerika at Japan sa pag-asinta sa kunwaring drone at barko ng kalaban. Ikinasa ang bahaging yan ng balikatan exercises sa Ilocos Norte, probinsya ng Pangulo. Nakatutok si Chino Gaston. Nagsimula ang counter-landing exercises ng Balikatan 2026 sa sunod-sunod na mga rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System ng mga Amerikano mula sa sand dunes ng Lawag sa Ilocos Norte. Ang kanilang target, ang mga unmanned drone at parating na barko ng kunwari kalaban. Nasundan ito ng pagdagungdong ng mga artillery shells sa karagatan at pagpapakawala ng rockets ng mga attack helicopters. Pinabagsak din ng Stinger missiles ang mga target aerial drones. Tinadtad naman ng machine gun at mga kanyon ang mga unmanned surface vessels at dummy targets habang nakatago sa mga hinukay na bunkers sa buhangin ang mga Amerikano, Pilipino at sundalong Hapon.
At habang nangyayari ang exercises, nakamonitor ang mga surveillance aircraft at drones sa himpapawid at karagatan para magbigay ng real-time feedback kung saan tumatama ang mga bala, artillery at lokasyon ng mga kunwari kalaban. Ilan lamang ang mga missile systems at mga tangke na makikita nyo sa aking likuran sa mga kagamitang ginamit sa counter-landing military exercises bilang bahagi ng Balikatan 2026 dito sa Ilocos Norte, kung saan nagsanib puwersa ang mga Pilipino, Amerikano at Japanese Armed Forces para idepensa ang dalampasigan laban sa isang kunwaring kalaban na gumamit ng mga automated sea at aerial systems. We are simulating an exercise that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country. In our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. Ito ang unang pagkakataon na sumali ang Japanese Self-Defense Force sa Balikatan, bunsod ng pagpirma ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Actually, it is a very great experience for us. This is the first time to join this exercise. So again, I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder-to-shoulder band, strong. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Pasado alas 7 ngayong gabi nang palayain pansamantala ang dating TV personality na si Jay Sonza matapos magpiyansa sa hinaharap na kaso. Kaugnay yan ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Oscar Oida. Dapat sana'y arraignment na kanina ng dating TV personality na si Jay Sonza. Pero pinagpaliban ito ng Pasay Regional Trial Court Branch 118. Naghain kasi ang kanyang abogado ng motion to quash para madismiss ang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang punto, hindi ang Pasay RTC ang may jurisdiksyon sa kaso dahil sa Maynila nakatira ang Pangulo. Kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. Dagdag ni Atty. Tolentino, hindi rin daw pwedeng NBI ang mag-file ng kaso dahil di naman ito ang aggrieved party, kundi ang Pangulo. Nasa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para makapagkomento sa inihaing motion to quash ng depensa. Kanina, nakapagpiyansa na si Sonza para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng release order ang korte. Ayon kay Atty. Tolentino, humingi daw ng paumanhin ang korte dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kaso ni Sonza. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant, ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso ni Sonza ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa korte. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And
Ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended, which is 10,000 pesos. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tagumpay ang ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Naglagay sila ng watawat ang Pilipinas sa Sandy Cay at namahagi ng petrolyo sa mga mangingisda sa Kalayaan. Nakatutok si Von Aquino. Madaling araw kahapon nang maiwagayway at mailagay ni Congresswoman Dada Ismula kasama ang civilian volunteer ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa K2. We're at this point of our voyage that we can officially announce na mission accomplished po tayo. Sa kabilang dako, mission failed ang China. Mission failed ang China dahil they failed to intimidate us. Kahit na sinubukan po nilang takutin tayo, patuloy po tayong nakapag-conduct ng ating mission. Ang Pag-asa K2 ay isang sandbar malapit sa Pag-asa Island na isa ring fishing grounds kaya't mahalaga ito sa mga mangingisda. Inaangkin din ito ng China. May Chinese vessel na sumunod, siguro na alerto din sila. The message is nagpapahiwatig po tayo at nagpapadala ng mensahe sa kanila na ang West Philippine Sea ay tunay ng atin. Yeah. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Pinuri naman ng Armed Forces of the Philippines ang grupo para sa anilay matagumpay at matapang na civilian-led mission sa Pag-asa Island. Ang paglalagay roon ng watawat ng Pilipinas, paggiit nila sa sovereign rights ng bansa at pagpapakita ng active citizenship sa kabila ng mga hamon. Bagay na binatikos ng China. Kung noong 2016 presidential campaign, nagbiro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-jet ski sa West Philippine Sea. Nag-jet ski ng may hawak na watawat sa baybayin ng Pag-asa Island si Ismula. Pero habang ginagawa niya ito, kapansin-pansing may Chinese Navy ship na lumapit sa Pag-asa Island. Nilapitan din ng Chinese Navy ship ang ML Chawi na nagdala ng jet ski sa Pag-asa Island. We hope that our government investigates this. Bakit naman ganun kalapit yung Chinese vessel sa ating Pag-asa Island? Kahapon nagbigay sila ng mga pagkain at fuel supplies sa mga mangingisda. Nagsagawa rin sila ng medical mission sa isla. Masaya po kami, malaking karangalan sa amin na nariyan kayo. Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan. Mula rito sa Pag-asa Island, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Dahil ayaw na niya ni dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa national position sa 2028, isang dating mukha ng Liberal Party ang isinusulong na maging pambato sa susunod na presidential race. Ang gusto ni Congressman Edgar Erice na tumakbo, si dating Senador Mar Rojas. Nakatutok si Darlene Kai. I am convincing Mar Rojas to run. Yan ang ibinahagi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa media sa Kamara kaninang umaga. Sabi ni Erice, isa lang daw siya sa mga kumakausap kay Rojas na kapartido niya sa Liberal Party. Sir, did he say that he's open to it? Sa pagkakakilala ko sa kanya, mahal niya ang bayan at hindi siya tatanggi sa tawag ng bayan. Matatandaang nang unang tumakbo sa pagkapangulo si Rojas noong 2016, tinalo siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na aminado si Erice na iniinda pa ni Rojas. Alam mo si Mar Rojas, para yung nanligaw, binasted. Masakit sa kanya yung pagkakabasted sa kanya. Pero sa nangyayari sa bayan natin, dahil mahal niya yung bayan natin, abay, nasasaktan yan. At pag tinawag mo yan, lalaban yan para sa bayan. Sinusubukan ng GMA News na hinga ng reaksyon si Rojas pero hindi pa siya sumasagot sa aming mensahe. Tanong ng mga reporter kay Erice, paano raw ang taga-Liberal Party rin na si dating Vice President Leni Robredo na nagsabi ng sa lokal na eleksyon na lamang kakandidato. Ayaw niya eh. Diba? Sinabi niya ayaw niya. Kung siya, di siya. Kung siya mapili, diba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yun, kapipilit natin.
Nauna nang naghayag ng intensyong kumandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte na nahaharap naman ngayon sa impeachment proceedings. Paano kung makakatulong tayo magawa sa na-impeach si Vice President Sara? Pag na-impeach si Vice President Sara, ang maglalaban yung dilaw sa yung pula. Kaya mas maganda nga, hindi ma-impeach dahil walang kandidato yung pula. Dilaw na lang kami. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Update po sa giyera sa gitnang silangan. Pinalaan ng Iran ang puwersa ng Amerika laban sa pagpasok sa Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, aatakihin nito ang anumang militar, lalo na ang anilay agresibong US Army na magtatangkang lumapit at pumasok sa strait. Inihag kasi ni US President Donald Trump na tutulungan ng Amerika ang mga stranded na barko na makaraan palabas ng Strait of Hormuz. Pinagbawalan din ng Iran ang paggalaw ng mga commercial ship at oil tanker sa strait nang hindi nakikipag-usap sa militar ng Iran. Abiso po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng langis, epektibo bukas, May 5. 2 piso at 66 na sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel ang ilang kumpanya ng langis. Tataas naman ng 2 piso at 21 sentimo ang kada litro ng gasolina. May bawas namang 3 piso at 53 sentimo sa presyo ng kada litro ng kerosene. Tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na imposible ang mga paratang laban sa kanya nang nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga. May ebidensya rin umano ang kampo ng Vice na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit. Ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential fund sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Never say die ang Team Sparkle na all out ang ipinakitang puso sa isang celebrity basketball game led by team captain David Licauco. Lalo pa silang ganado sa laro dahil sa suporta ng kanilang favorite girls. Ichichika yan ni Aubrey Carambel. Simula pa lang, ramdam na ang pagiging competitive ng Team Sparkle na pinangunahan ni Team Captain David Licauco with their muse AZ Martinez. Game on energy agad ang ipinakita ng kanyang teammates na sina Raver Cruz, Will Ashley, Justin Yu, Mavi Legaspi, Paul Salas, Anthony Constantino, E.A. Guzman, Josh Ford, Prince Carlos, Kim Santa, Mateo Monzones, Ralph Miyako, at Andre Paras. Nakalaban nila ang kuponan ng Team Third Floor na binubuo naman ng ilang kapamilya stars. Mula first hanggang second quarter, nanguna sa score na 59-38 ang Team Third Floor. Pero hindi sumuko ang Team Sparkle with their clutch shots para makabawi sa second half ng laro.
Kabilang dyan ang buzzer beater na Hail Mary shot na yan ni Anthony that brought the house down. Mas naging intense ang laban sa mas lalong pagdikit ng scores pagsapit ng fourth quarter. Pero nagkaroon ng sprain si David at kinailangang ilabas sa court. Sa huli, nasungkit ng team third floor ang panalo sa score na 96-89. As a team, collectively lumaban kami, nakabalik kami, di ba? So I think moving forward, mas gaganda na yung mga games namin kasi first time namin gawin to eh. Napiling player of the game si Anthony dahil sa kanyang explosive performance. At ang kanya raw lucky charm, si Shuvi Etrata na sinorpresa pa siya fresh from Cebu. When I'm playing basketball, I'm having a lot of fun, and I honestly did it for all of the fans, and I'm glad they're all able here to support me and Sparkle. I think it was my lucky charm. Come on now, that shot, that's got to be Shuvi, no? Right. Nakaka-proud and masaya ako na nakikita ng tao yung talento niya. Kasama naman sa Mythical Five, sina Prince at Andre. Bukod sa overwhelming na suporta ng fans, grateful din ang Team Sparkle sa presensya ng kapwa Sparkle Stars sa courtside. Kabilang sina Mikey Quintos, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Roger Cruz, Mika Salamanca, Vince Maristella, Cheska Fausto, Charlie Fleming. Naroon din si Jay Ortega at ang co-stars ni David sa Never Say Die na sina Kim Jisoo at Rahil Birria. Siyempre, di mawawala ang support mula sa favorite girl ng ilang players. Tulad ni Shaira Diaz na nagbigay pa ng power hug sa hubby na si EA bago ang game. Di rin nagpahuli si Raver Cruz na humabol pa ng yakap kay Julian San Jose. Supportive GF at kambal naman sina Ashley Ortega at Cassie Legaspi kay Mavi. May moment din sina Josh Ford at Kyria Ballinger kasama si AZ. Habang si Dustin Yu may congratulatory hug from Bianca De Vera pagkatapos ng laro. Bago magsimula ang game, pinangunahan ni Aisel Santos ang pag-awit ng Lupang Hinirang. Nagpasiklab sa kanilang powerful performance sina Julian San Jose at Clarice de Guzman. At isa sa mga host, si Martin Javier. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.